Yo no, motovlog. Yes, so nandito ulit tayo ngayon sa Coops Garage. Sabi ko nga kanina, ito yung part 2 nung setup natin ng ADB 160. Pag-uusapan natin ngayon kung ano ba yung pinagkaiba na itong dalawa, tapos ira-ride naman natin yung parehas na motor. Ako rin, titestingin ko rin itong ADB 160 ngayon. Pala ako nakakita nito. Actually, hindi ko pa siya nasasakyan hanggang ngayon. Balak namin, punta kami sa Binondo. Ikot-ikot lang dito. Sige, umpisahan na natin. Sir Cooper ng Coops Garage. Yes, boss. Woo! Yan. Yo, kanina katatapos lang namin sa sa pag-discuss ng setup nitong ADB 160 niya. So ngayon, ang titingnan naman ngayon natin is kung ano ba yung pinagkaiba na itong dalawa, no? ADB 160 saka ADB 150. Kung mapapansin nyo, itong ADB 150 ko, benta ko na yan eh. Kasi ayoko na yan. Ayoko na yan eh. Mas maganda pala itong 160. Pero nalilito pa din ako eh. Yan, ADB 150 sa kalam. So yung mga naka-ADB 150 dyan, tulad ko na umiiyak sa ngayon, yan, umiyak na lang tayo. Sir, ang napansin ko, no, medyo malapad tong ADB 160, no? Mas bulkier ito. Nagkaroon siya ng taba dito. Mataba, no? Unlike dito, makikita niyo sa ADB 150. Ba, manipis, tapos iba na yan. Okay, no? Ito, no? Taba, no? Iba na. So ito, no? Payat lang, no? Yan, no? Pumayat sa ADB 150, eh, no? Okay, nung kanina, sinukat natin. Halos parehas lang ng sukat, eh, no? Mataba lang tignan, no? So, ito yung ADB 160. Tignan nyo maigi, ha? Ganyan niya kapag nakaupo kayo. Ayan, ganyan yung itsura niya. Tingnan naman natin to kapag nakaupo ka dito. Ayan, parang cobra. Yung mga ganito, meron ding stock yan kila, kila Sir Cooper. Ayan. Ito, pero itong upuan, mukhang mas mahaba ito eh. So, mahaba. No? Ito, sigurado ka dyan, mahaba yan, no? Tsaka umimpis dito. Umimpis, no? Para siyang naging parang pang Aerox, no? Ito lapad, oh. Na malapad, no? Ang dangkal, oh. Okay. So, yan palang upuan ko, stock lang yan, ha? Umimpis siya dito. Umimpis lang, no? Ayan. Ano pa yung mga pwede nating pagkumpara dito sa dalawang to? Parehas lang din naman, eh, no? Halos Same pareho. lang, oh. Same lang. Engine lang talaga, hindi nagkaiba. Engine. Oh, headlight, pareho headlight. Okay guys, yung una pala nating video kanina, kung paano yung diskarte mo sa G-Ren pagka naka-ADB 160 ka. Kasi yung G-Ren na mags, 1414. oh, 1414, pasok na pasok lang siya dito sa ADB 150. Plug and play yan. Plug and play, no? Pero pagdating sa 160, ano mga gagawin? May adjustment. Oo, yung mga ginagawa, no? Okay, ito may Si mga... Kuya Romel, Iron Horse. Shout out. Iron Horse, Kuya Romel. Tignan natin kung ano pinagkaiba ng 160. ADB 160 yan. Nakikita niya physically. Yan, di ba? Ito kasi in-adapt niya sa PCX 160. Okay. Yung ganitong design. Okay. Diba siya? Magkaiba, no? Tapos yung Meron to dito, sa ilalim. makikita niyo yung mga fins dun sa loob. Parang mas matibay ito. Ano mas matibay? Ayan, parang, yung mga ano siya. Yung mga parang fins siya, oh. Fins sa loob, no? Tapos ano pa rin siya, no? Protected pa din siya, no? Oh, yan. So, maaari, may improvement ginawa dyan si Honda. Magkano ba to? Magkano ba itong mga gantong stock shock pagka brand new mo bibilin? 7,800, isang piraso lang. Kung dalawa, 14. 15,600. Mga 15.6. Grabe. Iron Horse na. Pagka, boss, kailangan ko po ng sumemplang ako. Wala ka ng ibang lalapitan. Ito lang, Iron Horse. Oo. Yan, mga stock Genuine na parts. accessories ng Honda. Meron Halos na. lahat nasa kanya. Okay, sir. Marami palang salamat. Woo! Gear up na tayo. Testingin naman natin itong ADB 160 ni Sir Coops ng Coops Garage. Yan. So yan, stay tuned. ADB 160, testing naman natin to. Ride natin to ngayon. Gamit ko ngayon dito yung SMK ko na helmet. Bali, sineta pa natin to ng communicator. Punta tayo ngayon sa Binondo, sa bridge. Ano ba itong meron dito sa ADB 160 na to? Patay muna natin, ha. Okay, yan. Yun, no. Ito na yung mga controls niya. Tapos yung panel gauge niya, magandang klase pala talaga, no. Kaso pa meron lang pula dito. Tsaka mas medyo malinaw yung panel gauge na ito. Yan, medyo mababa nga yung datingan nito, oh. Okay, yan, sige. Bukas natin ngayon. Okay, ayan, oh.
Sige. Tawid tayo sa kabila. Hanggat maliwanag pa, medyo magano muna tayo. Ito ngayon yung ano, ayan, papa 360 muna tayo dito. Yeah, man. Okay. O, ayan, diretso. Testingin ko muna to. Medyo pababa kasi, uy, meron pala talaga. O, si stock lang to. Ang bilis, no? Oh, yus. Okay, sandali ah. Ayan. So, ito yung ano, HSTC to, no? No? HSTC, no? Pag naka-on ba yung HSTC, mas mabilis o mas mabagal? So, ito, hindi na ako ilaw yung HSTC. Ano ibig sabihin nito? Okay. So, dapat ito naka-HSTC yan na settings. Yan. HSTC mo, tapos hold mo to na matagal. Gusto ko nakapatay para mas mabilis. Makikita mo indicator. Okay. Okay? Tapos kung gusto mo ibalik ulit, ayan no, up, down mo lang, left, right. Parang Ba, okay ah. Parang kontra, no? Pwede. So, ito, nakapatay ito ngayon, no? So, dapat mas mabilis to. Doon ako sa mas mabilis, syempre. Okay lang. Kasi sanay naman ako dito sa ADB 150 na walang HSTC na sobrang bilis talaga niya ADB 150. Wala akong masabi dyan. Napakagandang motor niya. Pero, iyak na lang muna tayo. Pupunta kami ngayon sa Binondo. Bali hanggat maaga pa, shooting muna kami dito ng Insa 360 para makakita naman tayo. Ayan. Dito kami ngayon sa, ano, sa Quezon Ave. Ang masasabi ko lang talaga dito, Brad, kung wala kang ADB 150, pwede ito sa itong 160 kung may pera ka at kung makakapag-antay ka. Pero kung meron ka namang 150, pwede mo naman i-setup na lang yung 150 mo. Pero iba pa rin talaga itong 160 syempre. Ang masasabi ko lang. Sige, bibirahin ko ha. Sige. Ang bilis. Ayan o. Tamang rolling lang kami dito. Okay. Yung shock na ito, medyo hindi ko na masabi kung okay o hindi. Kasi nakaulit sa to eh. Ang ganda na talaga ng laro nito. Guys, ito, ang panggilid nito all stock. Tapos naka stock pipe lang to, pero binibigay niya yung gusto kong speed. Ayun no. Oh, pero hindi siya kasing bilis ni ano ni PCX para sa akin ha. Pero nandun pa rin yung ano niya, yung power niya. More power baby, more power baby, more power baby, more power baby. So masasabi ko pala dito, Sir Coops, ayan o, bali si Sir Coops, ayan yung si Sir Coops na kausap natin yan sa ating Cardo, ano, Cardo AGM scooter number 1. Yeah boss, ibang iba talagang sipa nitong ADB 160 boss, pati yung comfort nya iba. Dahil siguro doon sa 14 inches na mags, ramdam na ramdam mo yung kalye. Ang laki ng gulong mo eh. Singit-singit sa traffic. Halos parehas lang din ng ADB 150. Ito sa akin, hindi ko trip yung upuan nito kasi medyo disappointed ako. Halos parehas lang din siya ulit ng ano, ng ADB 150. Problema ko, medyo matigas pa din siya kasi parang pinipilit nilang ipasok yung helmet. Speaking of helmet, SMK number 1 sa Moto World. Kahit na hindi ka naka SMK, tao ka pa rin. Kasi yung mga ibang helmet daw, kapag ka hindi ka nakaganong helmet, hindi ka tao. Itong ADB kasi, ginawa talaga to sa ano eh, sa urban adventure eh. So kailangan medyo agile talaga yung mga singitan mo dito. Marami nagsasabi na, ang laki-laki naman yan, ang taba-taba ng bibig, antay ng ulo. Para din tong katulad din ng mga Mio, kaya-kaya mo itong isingit guys. Hindi siya katulad ng iniisip mo na big bike. Hindi siya ganon. Medyo mas malapad lang ng konti yung handlebar niya kumpara dyan sa PCX, no? Yun nga, pares sila ng makina ng PCX, pares din sila ng ilalim. Yun lang talaga yung drawback ng ano, ng ewan ko, ng swing arm ng PCX. Katulad nga nung sa una naming video, pinakita natin dun yung pwede siyang madamage kung wala kang engine cover. Sir Coops Garage, contact nyo lang sila. Bali magkakaroon sila ng stock ng ano, ng engine guard para safe yung mga engine natin dito sa mga biglang lubak. Ayan. Stop and go traffic, idle stop. Gusto ko bubuksan ko lang tong idle stop na to. Ayan, bubukas na to, bali mamamatay yung makina. Kasi yan, nag-go na. Ayan, squeeze ko lang ulit yung throttle, pwede na ulit. Ayan yung setup na video natin, panggilid, pipe,
meron tayong separate na video para dyan dito sa ADB 150 ko. Gagawin ko din siya ng full setup next time. Kasi bala ko siyang ibenta. Kung ibebenta ko, tapos yun, tignan natin kung paano mangyayari. Okay, ano sa atin paakyat. Yes sir, yes sir. Ang bilis makuha ng 80 oh. Kaya po, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Oh my God! Ang liwanag dito Brad para ka nasa Pasig. Tingnan natin. Wala pang paglight to. Speaking of ilaw, parehas lang siya ng ilaw ng ADB 150. Kung saan malakas. Ito yung mga benefit na nakamotor. Pagka naliligaw ka, okay lang paikot-ikot ka kasi mura lang naman yung gas ng motor. Tipid to. At ADB 160, averaging for around or 35 to 37 based dun sa break-in na ginawa ni Sir Cooper ng Cops Garage. Baba. Uy. Teka lang Sulit na itong taxi Sige. National Museum. Bali, itigil lang tayo kasi baka may tumatawid ng mga multo. Sasabi ko lang dito, confident na confident talaga tong acceleration nitong ADB 160. Totoo nga ang chismis. ADB 150 sakalam. Masarap talaga tong ADB 160. Guys, tanggapin na natin. Mas bago to Kita mo naman kitang-kita mo naman talaga Huwag na nating ipilit Okay lang umiyak. Patulad ko. Di ba okay lang naman talagang umiyak? Okay. Malapit na kami sa Binondo Bridge. Nakapatay yung ilaw? Ay oo nga. So, paano na? Ganito yung tsura guys ng Binondo Bridge pag walang ilaw. Galing Pumunta kami dito tapos walang ilaw. Punta nga. Okay, tanong natin si boss kung bakit walang ilaw dito. Boss, bakit walang ilaw dito ngayon? 1 week na po yan walang ilaw sir. Sayang naman ginagawa nila tapos ayaw nilang ilawan Hindi pa po kasi ayos yung yan. Hindi pa po Meralco nagpapagana ng ilaw. Generator pa lang po nagpapagana. Generator lang. Okay, sige Chong maraming salamat Eto na guys, ang Binondo Bridge walang ilaw, Montang Comment in the comment section below kung bakit ganito dito Medyo nilamon ng kadiliman yung vlog natin, kaya dito na lang natin tapusin para good vibes naman. Kung meron kayong mga tanong, comment in the comment section below. Like and subscribe na rin para matuloy-tuloy natin itong mga ganitong klaseng video. Thanks for watching. Motovlog. Yes!